Ready. Good morning, good afternoon pala. Yung speech ko pala yung about social issue for this our country, Pilipinas. One of this yung hindi natin ganun napapansin pero medyo malala na pala. Ito yung topic na alcohol. Alcohol most abused drug for now. Liquor said to be the most abused substance in the Philippines and in the world. While there remains to be concrete study on the effect of alcoholism, many index crimes such as homicide, physical injury, sex-related offenses are often associated with alcohol. Adding more to this is the numerous accidents caused by drunk driving. Many Filipino families were also run by alcoholism, with young children exposed to the evils of the drunken fathers. Sadly, the government do not do anything about this. Ito nga yung alcohol na hindi natin napapansin na for this time, maraming mga rural area. Marami dito yung number one na rin yung mga kabataan na nalulunod na sa alcohol. Even mga 16, mga high school pa lang, marunong na silang maglasing-lasing. Diba? Lalo yung mga kabataan, diba? Kahit sa namin, sila na pag tropa-tropa. Nandiyan sila na, ay, ano ba gig natin ngayon, diba? High school student, sige, kating muna tayo. Pupunta sa isang barkada, nandyan. Tara, bili tayo. Bili sa minsan, gin, kapitan, pag walang pera, di ba? Tira nila yan, ha? Una, ano yan eh, patingin-tingin lang eh, di ba? Hindi nila napapansin yan eh, madalas. O sige, yan, hanggang sa hindi nila napapansin, napapadalas na yung inuman nila. Diba? Many of this, nanggagaling sa family, diba? Sa mga bahay natin, dati, yung mga unbelievers, ngayon nga, madalas sila, sa family nila, nakikita nila yung mga magulang nila, gano'n. Meron din ako na, yung nakasama na Christian din siya, pero sinabi niya, yung pag-iinom nga, hindi nga daw masama. Diba? Kasi, ang napagpapasama daw sa tao, sabi nga daw ni Pablo, hindi yung ipinapasok niya, kundi yung nilalabas niya. Pero, sabi ko, hindi ba nakakasama yung pag-inom? Kung tunggayin mo isang boteng gin, hindi ba nakakasama yun? Diba? Yung sabi nga, yung part na, yung body natin, alam natin sa Temple of God, pero kung ganyan gagawin mo, lalakang alak, sirain mo. Diba? Nandun yung, paano mo sabi hindi ka nakakasala sa Diyos? Mismo yung katawan mo, sinisira mo dahil sa alcohol. Nandito, sa pangalang, sa mga alcoholism, sa pagiging dasinggero, manginginom, saan ba nagsisimula ito? First, nagsisimula ito sa nature. Sa paligiran natin, nandiyan yung influence nila. First, sa TV, may commercial, makikita natin, lipat natin ang bahay, billboard. Ang mga billboard, nandiyan yung mga expose ng mga alak. Diba? Tapos, minsan, pag nadaan ka sa isang lugar, madalas sa mga squatter, kasi sa mga squatter, yung mga bahay dyan, dikit-dikit, minsan paglabas mo, pag may nadang ka ron, sa gilid-gilid yung mga tindahan, makita mo aga-aga may nagiinom. Yung mga bata, yun, madalas makita nila yung ganun. Parang pumapasok ng statement nila, yung mundong kinagagalawan nila, parang yung pag-inom, kasama sa kultura nila. Pangalawa ng gagalingan yung mga barkada, yung start sila magkaibigan. Tara, tropa. Alis-alis nga, diba?
magkakasama. Una, ayaw mo uminom. Sige, kailan mo muna. Tapos, may magyayaya sa'yo. Sige, tagay ka. Hindi, ayoko, ganun. Tama, di ba? Hindi mo napapansin. Sabi, isa lang. Sige naman, gagawin nyo naman. Hanggang sa matuto, ayun. Tara, susunod siya na nagyayaya at mga kapit niya. Tara, ano tayo? Birthday ko ngayon. Diba? Ano tayo? Tapos pangalawa, yung pangatlo sa family. Kasi, yung mga ibang tao, yung sa pamilya nila, madalas, pagpahinga, linggo, pahinga, ibig sabihin, imbis na dali sa simbahan, pahinga nila, yun, inuman, yung mga tatay, yung mga ganyan, na-expose yung mga anak nila sa mga ginagawa nila. At ano, yung pangalawa, effect, ano ba epekto na itong alcohol sa katawan? Yun nga yung work or school. Yung sa eskwela nga, yung pa rin, pag-aating, dahil sa gano'n, sa bagado sa amin, inuman. Sa trabaho naman, yung mga papasok, linggo, magiinom, pagdating yung lunes, yung mga pasok, dahil may amope, masakit yung ulo. Diba? Tapos, sa pang-epekto nito yung crime. Nandun yung mga homicide, physical injury, sex-related, yung car accident. Doon nga sa ano, sa homicide, diba madalas nga, pag nagkakasaan, gano'n. Iba dahilan, lasing, doon na sa ano, minsan sa car accident. Madalas, meron mga halustar nga, di ba, mga ano, nababalita dahil sobra sa alcohol, ayun, iba nababangga na, sagasa. Tapos sa effect, disease, mga sakit, sa pancreas, tsaka sa intestine. Meron nga yung isang ano ko nga, ibigan ko, yung nga, 25 pa lang siya. Pero sobrang gano'n siya sa alak eh. 25 pa lang, di rin kayo matatanda sa amin. Hindi daw siya nakakontento pag sinakain siya isang araw. Sabi niya. Yun din, tinapansin yun, dapat niya gawin. Hanggang sa, yun, nakaraan lang. Sabi namin, pag nagsakit ko, dire-diretso na. Yun, nung nakarang last 2 weeks, nung nga nagkasakit, masakit daw yung video niya, yung tiyan. Pala namin appendix, dinala sa atin. Yung pala, pagdala namin doon, mga doktor din, hindi alam kung ano talaga. Kasi yung sumasakit niya yung tiyan eh. Yung pala, akala nila appendix, yung pala, yun yung effect ng sa likod, sa baga, sa akin sa lapay. Dito nag-combine yung sakit. Yun yung nalaman nila, akit na yung sakit niya. Yung baga niya, isa po sa wala na. Yung lapay niya, nilaw na. Ayun, 3 araw na siya sa hospital. Na natuluyan siya. Namatay. Yun, nilibing na siya na last Wednesday lang. Ayun nga, yung mga business o kung hindi natin maagapan, maaaring mangyari, kahit sa murang edad pa lang. Lagyan mo nga ng solution eh, yung tungkol sa alcoholism. First, don't say to a minor 17 below. Second, self-control. Control yung pag-inom kasi hindi man daw nakawala bigla, yata, control. But, na-weak ganun, you know. Rehabilitation center, hindi na kaya ng sarili. Pero yung pinaka-center, kung gusto mo talagang mawala is God. Tuko mo ay Lord yung vision mo ito. With all your heart, sigurado, siya yung makakalas nito. That's all. Thank you.